Deuteronomio, Kabanata 11. Kapag nalipol na ni Yahweh na inyong Diyos ang mga mamamayan sa lupaing ibinigay niya sa inyo, at kayo na ang nakatira roon, magbukod kayo ng 3 lungsod. Gagawan ninyo yon ng mga kalsada. Hatiin ninyo sa 3 ang buong lupaing ibibigay ni Yahweh sa inyo. Sa bawat bahagi ay maglagay kayo ng lungsod kanlungan na siyang tatakbuhan ng sinumang makapatay ng hindi sinasadya. Ito ang tuntunin ukol sa sinumang nakapatay ng tao ng hindi sinasadya o hindi dahil sa away. Halimbawa, sinumang nagpuputol ang kahoy sa gubat, tumilapo ng talim ng kanyang palakol, at tinamaan ang kasama niya. Kung namatay ang tinamaan, ang nakapatay ay maaaring magtago at manirahan sa isa sa mga lungsod na ito. Kung hindi siya makakapagtago agad, dahil malayo ang lungsod kanlungan, baka siya ay patayin ng kamag-anak ng namatay bilang paghihiganti dahil sa bugso ng damdamin. Hindi dapat patayin ang sinumang nakapatay sa ganitong paraan, sapagkat hindi naman dahil sa alitan at hindi rin sinasadya ang pagkapatay. Yan ang dahilan kaya ko kayo pinagbubukod ng 3 lungsod. Kapag pinalawak na ng Diyos ninyong si Yahweh ang inyong nasasakupan, sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, at kapag naibigay na niya ng buong buo ang lupang kanyang ipinangako, maaari kayong magbukod ng 3 pang lungsod kung susundin ninyong mabuti ang lahat ng kanyang utos at iibigin siya ng tapat. Pahihintulutan ito ni Yahweh kung buong sipag ninyong susundin ang kanyang mga tuntunin, kung siya ay buong puso ninyong iibigin, at kung lalakad kayo ayon sa kanyang kalooban. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang pagdanak ng dugo ng mga taong walang kasalanan. Ang kamatayan ng walang sala ay pananagutan ninyo kay Yahweh sa lupaing ibinibigay niya sa inyo. Kung ang pagpatay ay binalak o dahil sa alitan at ang nakapatay ay tumakbo sa isa sa mga lungsod na ito, ipadarakip siya ng pinuno ng kanyang bayan at ibibigay siya sa pinakamalapit na kamag-anak ng napatay upang patayin din. Huwag ninyo siyang kaawaan. Kailangang alisin sa Israel ang mamamatay taong tulad nito. Sa ganoon, makakapamuhay kayo ng matiwasay. Huwag ninyong gagalawin ang mga batong palatandaan ng hangganan ng lupa ng inyong kapwa. Inilagay ng inyong mga ninuno ang mga palatandaang iyon sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Hindi sapat ang patotoo ng isang saksi upang mahatulang nagkasala ang isang tao. Kailangan ang patotoo ng 2 o 3 saksi. Kapag ang isang taong may masamang hangarin ay nagbintang ng hindi totoo sa kanyang kapwa, silang 2 ay pupunta sa lugar na pinili ni Yahweh at haharap sa mga pari at sa mga hukom na nanunungkulan. Sisiyasatin silang mabuti ng mga hukom, at kapag napatunayang kasinungalingan ng bintang, ang parusang hinahangad niya sa kanyang pinagbintangan ay sa kanya igagawad. Alisin ninyo ang ganyang kasabaan sa inyong sambayanan. Kapag ito'y nabalita ng lahat, matatakot silang gumawa ng ganoong kasamaan. Huwag kayong maaawa sa ganitong uri ng tao. Kung ano ang inutang, iyon din ang kabayaran. Buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa.